January 24, 2026 nang urang ngang nag-viral ang kwento ng pulis na si Diane Marie Molinido at ang kanyang anak na si Ismael. Magbebenta lang kasi dapat ang mag-ina ng isang kotse pero hindi na sila nakauwing buhay. Ang storya nga ay napuno ng controversial dahil sa iba't ibang anggulo ng krimen. Nadamay pa nga ang dating asawa ni Diane na isa ding pulis at tapos siyang ituro ng primary suspect na si Pia. Pero ayon sa helper ng mga pangunahing suspect na si Hill, ang mag-asawang Pia at Christian ang tumapos sa buhay na mag-ina. At para nga sa bagong update ng kaso, alamin natin ang inilabas sa CCTV kung saan makikita nga si Pia at Christian kasama ang kanilang mga anak na masayang nagbabakasyon lamang habang ang labi ni Diane at Ismael ay nasa likod lamang ng kotse na ginagamit ng mga suspect. Para nga sa ilang mga netizens, ang mag-asawang suspect ay gumawa ng isang alibay para nga sila ay hindi paghinalaan ng mga otoridad. Sa kwento natin ngayon, ating tatalakayin ang iba pang karagdagang mga impormasyon tungkol sa kaso na ito, lalo na ang mga tao nga unang pinaghinalaan na nasa likod ng krimen. Ang dating asawa ni Diane na si John. Bukod doon, ating ding tatalakayin ang ilang revelasyon ni Daisy, ang kapatid ng biktimang si Diane, tungkol sa suspect na si Pia. Inilahad nga niya sa kanyang Facebook post ang mga importanteng mga impormasyon na tila nga magdidiin sa mag-asawang Pia at Christian hinggil sa pagpatay nga sa kanyang kapatid at pamangkin. December 18, 2025, si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido ay nagbigay ng 550,000 pesos sa kanyang inaanak na si Pia Katrina Chua Panganiban na isa umanong car agent. Ang asawa nga ni Pia ay kinilalang si Christian Panganiban, isang dismissed na pulis. Napag-alaman nga na ang mag-asawa ay may mga kaso na tulad ng estafa, robbery, kidnapping at serious illegal detention. Nagbigay nga ang pulis ng pera sa car agent dahil gusto niyang makabili ng Montero na 1 milyon ang halaga mula rin kay Pia. Subalit dahil kulang pa ang pera na ibigay ni Diane, ang pulis kasama ang kanyak na si John ay nagpunta sa bahay ng car agent sa Novaliches. Dala nga ni Pia ang kanyang kotse na Innova na ipinabenta niya kay Pia. Ang pagbebentahan dapat ng Innova na 450,000 pesos ay ipandadagdag sana ni Diane para makabili ng Montero. Subalit walang Montero at walang transaksyong nangyari. Sa loob nga ng bahay nag-antay ang suspect na si Pia, Christian Hill at si Maribel na kapatid ni Christian. Naupo nga si Diane sa isang sofa na nakabalot ng plastik. At maya-maya pa bigla na lamang siyang binarilang kanyang inaanak na si Christian. Pagkatapos noon, dinala ni Pia at Christian ang anak ni Diana sa Ismael sa ibang kwarto kung saan nila sinakal umano ang bata. Pagkatapos noon, nagtulong-tulong nga sina Pia, Christian at Maribel na balutin ang labi ng mag-ina. Tinulungan naman sina Pia at Christian ni Hill para ilagay ang mga biktima sa loob ng Fortuner, ang parehong kotse kung saan ang isang pamilya nga ay magkakasama sa isang motel. Napag-alaman nga kalauna na kasama ni Pia at Christian ang 3 nilang maliliit na anak sa pagtapon ng labi ng mga biktima. Sinabi nga ng mag-asawa sa kanilang mga anak na sila ay magbabakasyon sa Baguio kasama ang helper na si Hill. Pero imbis na sa Baguio magpunta na masyalang buong pamilya kasama ang mga labi ni Diane at Ismael sa isang motel sa Quezon City para lamang matulog. Pagkatapos noon, nagtungo na ang mag-anak sa Bulacan at Tarlac para magkahiwalay na itapon ang mga labi ng mag-ina. Matapos iyon, nagpunta naman sina Pia sa Pansol, Laguna para bumalik sa kanilang bahay. 3 araw nga matapos mawala ang mag-ina, inireport na silang missing ng dating asawa ni Diana si John. Pero makalipas ang ilang araw nang arestuhin na sina Pia at Christian dahil sila nga ang huling kasama ng mag-ina, itinanggi ng car agent ang mga paratang sa kanila na sila ay may kinalaman sa krimen. Sinabi pa ni Pia na siya ay sinaktan sa loob ng kulungan at na-setup para aminin nila ang krimen na hindi umano nila ginawa. Itinuro nga ni Pia ang dating asawa ni Diana si John na siyang responsable sa nangyaring krimen. At ayon nga sa car agent, nakita niya mismo sa video call na pinaluhod ng kanyang ninong si Pia at saka ito binaril. Si John din daw umano ang tumapos ng buhay ng kanyang anak na si Ismael. Natagpuan nga sa posesyon ng mag-asawa ang 100,000 pesos at ang mga cellphone ng biktima. Pero base nga sa investigasyon,
Itinuturo ng mga ebidensya ang mag-asawang Pia at Christian sa pagpatay sa mag-ina. Sila din ang tinuturo ng kanilang kasambahay na si Hill na mga mastermind umano ng krimen. Kalaunan nga, sumuko na din ang ika-4 na suspect na kinilalang si Maribel. Inamin nga ni Maribel na tinulungan niya sina Pia at Christian na linisin ang crime scene matapos patayin ng mag-asawa ang pulis at ang kanyang anak. Itinuring nga ng PNP na case closed na ang kaso at ang motibo nga ng mga suspect sa pagpatay ay ang 450,000 pesos na perang pinagbentahan ng kotse ni Dayan. Napag-alaman kasi na ang kotse ay naibenta na ni Pia. Pero imbis na ibigay kay Dayan ang pinagbentahan, nagkaroon siya ng interes sa pera. Ang kotse ay pinagpasampasahan din bago na isuko sa mga pulis. Nakakalungkot man isipin na ang anak ni Dayan na si Ismael ay nadamay pa sa krimen dahil isinama ito ng pulis sa bahay ni Pia. Kasama nga sa naging investigasyon ang dating asawa ni Dayan na si John na itinuturing ang person of interest sa kaso. Nung una, nagduda nga ang PNP kay John dahil agad niyang ipinakrimate ang labi ni Dayan at hindi nakitaan ang pulis ng bakas ng lungkot sa pagkawala ng kanyang anak at dating asawa. Kalaunan nga si John ay kinasuhan ng obstruction of justice dahil ipinakrimate niya agad ang labi ni Dayan kasama ang damit pa ng biktima. Depensa naman ng kampo ni John, January 24 na diskubri ang labi ni Dayan pero January 26 na cremate ang labi at nabigay sa pamilya ng pulis. Ibig sabihin lamang nito, 2 araw sumailalim sa investigasyon ang labi ni Dayan. Kaya hindi daw tamang sabihin na ginusto ni John na masira ang mga ebidensya, kaya niya ipinakremate ang labi ng dati niyang asawa. Bukod doon, ilang araw na rin bago natagpuan ang labi mula nang namatay si Dayan. Pumalag din ang kampo ni Dayan sa paggamit ng emosyon ng pulis bilang basehan para isipin na may kinalaman siya sa krimen. Ayon sa abogado ni John, ang ipinakitang emosyon ng isang tao ay hindi batayan ng pagiging guilty nito. Git pa ni John, siya ay isang nonchalant na tao. Pero naniniwala ang abogado na sa kaloob-looban ni John, ang pulis ay malungkot at nagluluksa para sa anak niya at dating asawa. Maging ang pamilya nga ni Dayan at Ismael ay ipinagtanggol si John. Si John ay inosente at si Pia talaga ang pumatay sa kanilang kaanak. Patunay nga dyan ang mga post ng kapatid ng namayapang pulis sa Facebook. Sa mga post ng kapatid ni Dayan na si Daisy, sinabi niyang hindi dapat maniwala ang mga tao sa sinasabi ni Pia dahil ang car agent ay isang malaking sinungaling at sinasabi niya ngang lalabas din ang katotohanan. At February 3, 2026 na nagpost nga si Daisy at sinabing sinadya ni Pia na kunin ang loob ng kanyang ate. Ayon kay Daisy, inaral ni Pia ang buhay at galaw ni Dayan para planuhin kung ano ang gagawin ng sospek laban sa biktima. Sinabi pa ni Daisy na pati nga ang pagtawag ni Pia kay Dayan at John ng ninang at ninang ay kasama sa plano para mapalapit ang sospek sa biktima. Sa sumunod nga na post ni Daisy, sinabi nito na noong January 20, nagkita sila ni Pia para sa backtracking CCTV na mga panahong nawawala pa sina Dayan at Ismael. Makikita nga na nakangiti pa si Pia sa mga larawan. Ayaw din daw ni Pia na ipakita kina Daisy ang CCTV sa kanilang bahay at meron na itong agad abogado. Naikwento din ni Daisy na pati nga ang kanyang loob ay kinuha din ni Pia. Sinabi pa ng suspect kay Daisy na siya ay merong breast cancer at ayon mismo sa suspect, siya ay nagkikimo pa. Kinuha din daw ni Pia ang messenger ni Daisy para updated umano ang suspect sa kilos ng pamilya ng biktima. At February 4, 2026, nang inilabas nga sa media ang CCTV kung saan nakunan si Pia, Christian at ang kanilang mga anak na paalis sa isang motel sa Fairview. Ang CCTV ay may petsa na January 18, alas 2 pasado ng hapon. Makikita nga sa video na lumabas mula sa motel ang mga anak ni Pia at Christian. Maya-maya pa binuksan ng isang bata ang likod ng kotse at nilagay ng isang lalaki ang ilang bag sa likod ng sasakyan. Pinaniniwalaan din na sa puntong ito, nasa likod din ng kotse ang labi na mag-inang Dayan at Ismael. Pagkatapos ay inilagay nga maya-maya ang ilang gamit sa likod ng kotse. Umatras ang kotse at tuluyang umalis na mula sa motel. Ayon nga sa kapatid ni Dayan na si Daisy, paano daw hindi mahuhuli si Pia
mismong cellphone pa ni Dayan ang ginamit ng suspect para mag-Google Map papunta sa motel. Nadiskubre nga ito ni Daisy dahil nakita nila ito sa laptop mismo ng kanyang yumaong kapatid. At February 5, 2026, araw ng Huwebes, ang mag-inang Dayan at Ismael ay hinatid na nga sa huli nilang hantungan. Matapos ang misa sa Camp Bagong Diwa, dumiretso nga ang lahat sa Heritage Park sa Taguig. At bilang parangal nga sa serbisyo ni Dayan, isinagawa nga ang 21 gun salute bilang simbolo ng paggalang at sakripisyo ni Dayan sa serbisyo niya sa publiko. Nandun nga din ang dating asawa ni Dayan at ama ni Ismael na si John. Bit-bit nga ni John ang florera naglalaman ng labi ng kanyang anak na si Ismael at siya din ang tumanggap ng watawat ng Pilipinas. Bukod sa pamilya at mga kaibigan ni Dayan, nakiramay din ang kanyang mga kasamahan sa NRCPO. Ramdam nga sa tahimik na seremonya ang lungkot at bigating naramdaman ng lahat ng mga taong nagmamahal sa mag-ina. Ang pangako nga ng lahat kay Dayan at Ismael ay hustisya. Sa presko naman ng PNP tungkol sa kaso ni Dayan at Ismael, sinabi nga na bandang alas 8 ng gabi ng January 16 nang barilin at bawian ng buhay si Dayan. At base nga sa extrajudicial confession ng isa sa mga sospek, wala sa orihinal na plano ng pangunahing sospek na idamay ang batang si Ismael. Habang nag-uusap si Dayan at ang mga sospek, si Ismael ay dinala sa isang kwarto para magpahinga mula nga sa mahabang biyahe. At sa kaligat-ngaan nga ng pag-uusap ng biktima at mga sospek, may hindi magandang nangyari at dito na tinapos ang buhay ni Dayan. Makalipas nga ang 6 na oras, sunod namang pinaslang ang anak ni Dayan na si Ismael. Ang 3 anak ni Pia at Christian ay nasa loob din ng bahay nang mangyari ang krimen. Napag-alaman na ang plano lamang ni Christian ay iligaw sana si Ismael sa Taguig nang sa gayon ay may tsansa pa ang bata na makauwi sa kanilang bahay. Subalit ang nasunod umano ay si Pia at si Pia din na nag-utos na tapusin na ang buhay ni Ismael dahil maaari nga silang ituro ng bata. Makalipas nga ang 6 na oras, sunod namang pinaslang ang anak ni Dayan na si Ismael. Nasabi din sa presko na ayon sa suspect na si Maribel, January 15 pa lamang nang naghahanda na sila para sa gagawing krimen. Nakabili na raw sila ng mga garbage bag at pinalutan na nga ng plastic ang sofa kung saan binaril si Dayan. Makalipas lamang ang ilang araw, lumabas na nga ang mga reports na ang kasong obstruction of justice na isinampa laban kay John ay inurong na ng kapatid nito na si Daisy. Para patunayan nga ang balita, nag-post mismo si Daisy ng kanyang pahayag sa social media. Ayon kay Daisy, tinutulungan nila si John dahil ang gusto nilang managot ay ang mga totoong responsable sa krimen. Hindi daw dapat si John ang sisihin sa pag-cremate sa labi ni Dayan dahil iyon ay desisyon ng kanilang pamilya. Sinabihan daw kasi sina Daisy na kailangan nang i-cremate ang labi ni Dayan dahil ang labi ay nasa advanced stage of decomposition at hindi na ito pwede for viewing. At ang pagpapakremate ng damit ay desisyon din ni Daisy kasama ng kanyang mga kapatid. Pero wala daw silang idea na pati ang mga gamit na kasama sa crime scene ay isinama din sa pag-cremate. Inamin nga ni Daisy na kung alam niya na pati yung mga kumot na ebidensya sana ay isinama sa pag-cremate, hindi sana siya papayag na ipakremate agad ang kanyang ate. Hilingan ni Daisy na mabigyan si John ng pagkakataon na malinis ang kanyang pangalan nang sa gayon ay hindi siya husgahan ng mga tao. Kung meron din daw sobrang nasasaktan sa mga nangyari, walang iba ito kundi si John. Samantala, nagpatuloy naman ang investigasyon ang National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay ng Molinido case sa kabila ng pag-aayin ng motion to withdraw complaint ng kapatid ni Dayan sa asawa nito na si John. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, ang binawi lamang ay ang kriminal na reklamo at hindi an administrative case laban kay John. Kaya hindi ito hadlang upang ipagpatuloy ng PNP ang kanilang investigasyon at magsampan ng kaukulang kasong kriminal batay sa iba pang mga ebidensya. Dagdag pa ng NAPOLCOM, hindi rin ito pinipigilan ang komisyon na ipagpatuloy ang administrative investigation, lalo't kailangang matukoy kung si John ay nararapat pang manatili sa serbisyo bilang pulis. Nilinaw nga ni Commissioner Calinisan, motu proprio na sinimula ng NAPOLCOM ang investigasyon kaya hindi ito saklaw o naapektuhan ang isinampang motion to withdraw ng pamilya ni Dayan.
Tinayak din ng NAPOLCOM na patuloy silang makikipagtulungan sa mga investigador ng PNP upang matiyak ang buong pananagutan at hustisya nga sa kaso ni Dayan. At February 6 nga ng gabi nang na-recover ng NCRPO ang mga ebidensya sa isang bahay sa pagpatay kay Dayan sa barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. Pinaniniwalaan nga na ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng mga kaanak ng mga sospek. Kabilang nga sa mga na-recover ng mga otoridad ang 2 baril, ang mga magazine ng baril at plate number. Sa ngayon, patuloy pa din ang investigasyon sa kaso. Sa huling balita, humaharap na sa preliminary investigation ng Quezon City Prosecutor's Office ang 3 sa 4 ng mga sospek sa pagkamatay ni Dayan at Ismael. Kasama nga sa mga dumalo ay sina Pia, Christian at ang helper nilang si Hill. Ito ay kaugnay nga sa kanilang kaso ng 2 counts of robbery with homicide at theft. Hindi pa kasama sa preliminary investigation ang kapatid ni Christian na si Maribel dahil pinoproseso pa ang mga dokumento ng sospek. Ayon nga sa mga balita, kahit inurong na ng pamilya ni Dayan ang kaso laban kay John, ang pulis ay nananatili sa restrictive custody para sa investigasyon dahil isinusulong ng PNP ang administrative case laban kay John. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!